Sa bawat pagbuhos ng ulan, pagyanig ng lupa, takot at pangamba sa atin ay dumarating bigla. Hindi mahuhulaan, hindi mapipigilan ang pagdating ng mga panganib sa ating kapaligiran. Ang dating mga tahimik na lugar ay tila naging magulo dahil sa mga hindi inaasahang bagyo. Maraming mga tirahan ang nasalanta, mga sasakyang nasira, mga lupang gumuho at nagdulot ng pinsala, mga kabuhayang naapektuhan. Ngunit sa ganitong mga pagkakataon, kanino nga ba tayo hihingi ng tulong? Saan tayo tatakbo? Sino ang kikilos? Sino ang sasaklolo? Sa pagdating ng unos ng hangin at ulan, tanging pangalan Lord, tama na, Lord! Amang tinatawagan. Tama na, Lord! Ikaw ang aming tanglaw sa gitna ng karunungan. Pag-ibig mo sa tuwina ang aming sangkalan. Sa gitna ng unos, sa lakas ng hangin at ulan, may mga pusong hindi sumusuko, patuloy na aalalay. May mga kamay na nagsisikap umabot. Una po, syempre nakakatakot po. Grabe si hangin, si ulan, yung yero namin lumilipad, nakakatakot. Pero dahil po may Diyos naman po tayo na talagang tunay na Diyos na maaasahan. Yung bahay po namin, nasa gilid po siya ng bundok. Pag humangin po na malakas, tama po siya. Delikado rin po yung mga puno sa amin. Kaya nag-decide po muna namin na dito po muna magpalipas ng gabi sa lokal po. Yung tinitirahan namin dyan pansamantala, delikado kasi tulda lang yun, baka ilipad ng hangin. Inakot nyo kami kahapon. Yung pagmamahalan po, yung pag-ibig po ng Diyos, mararamdaman po. Salamat sa Diyos na may mga kapatid sa MCGI na patuloy na kinakalinga ang bawat isa, lalo na sa ganitong kasakunaan. Maraming salamat po dahil ang pag-ibig po ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Mga kamay na mapaggawang gawa, kalakip ang mga pusong nagkakaisa, ay nagiging liwanag sa dilim. Ang bawat tulong, maliit man o malaki, nagbibigay pag-asa sa muling pagbangon. Sapagkat sa biyaya at awa ng Diyos, may mga taong kanyang ginagamit upang maging daan ng pag-asa, liwanag sa dilim, at patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat sa kapatiran mo, sa kay Kuya Daniel. Kasi kung wala tayong aral na pagmamahal sa kapatid hindi mangyayari yung pagtulong sa amin.
Actually, first time ko po na nakaranas po ng ganito na may kompleto po ay tent, provided po yung mga pagkain, tubig. Yung pagmamahalan po, yung pag-ibig po ng Diyos, mararamdaman po. Sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay, mga kapatid, mahalagang lagi na ang ating pagtitiwala ay ilagak natin sa Panginoon. At kagaya ng sinasabi sa awit 9:9, isang bagay, ang Panginoon ay magiging matayog na muog sa napipighati. Matayog na muog sa mga panahon ng kabagabagan. At silang nangakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Kaya ito po ang laging maging panuntunan natin at sana sa tulong at awa ng Panginoon, tayo ay mamalagi na nagkakaisa ng puso at nagkakaisa ng pananampalataya upang mapakinabangan natin ang bawat katwirang ating napapakinggan at sama-sama natin ito na maisagawa. Ang mga aral na ating palaging naririnig ay siyang nagsisilbing pag-asa na gumagabay na palagi sa atin. Lagi po niyang tinuturo sa amin na mag-alalahanin to kung anong kalagayan ng mga kapatid. Kung wala pong mapapabayaan ng kapatid sa panahon po ngayon. Nandito na kami sa local, pili ko ang safe na. Ramdaman ko yung parang pili ko safe na kami kahit matulog kami, hindi na kami hahanginin, babagyuhin, babahain. Salamat sa Diyos kasi sa ganung punto, naramdaman ko na may mga kapatid na handang tulungan ka kahit na meron ka man o sa wala. Tutulungan ka nila. Kanya kung gagana ko, tapos parang pakiramdam komportable. Hindi ka, kaya parang hindi ko. Kasi always kang pagdala. Sa mga panahon ng bagyo at mga kalamidad, mayroon tayong maaasahang Diyos na gagawa at lilingap sa atin. Ngayon po, mga kapatid, ay panahon ng pagdaing sa Diyos. Huwag nating kalimutan, sa ganitong mga pagkakataon, wala naman tayong ibang masusulingan sa buhay. At sa isang nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, kapatid na Rodel, kahit hindi pa bagyo, ang lagi mong tiwala yung magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil pag dumadating bagyo, lindol, yang mga natural calamities na yan, abay dumadalaw ang Panginoon para magparamdam, kapatid na Rodel, nagpaparamdam ng kanyang galit dahil marami ng mga kasamaan na nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Sa kasamaang nangyayari sa kapaligiran natin, dapat mawarningan din naman tayong mga magkakapatid na lalo nating pagsikapan magawa kung ano yung ibig ng Diyos na gawin natin para pakinggan niya tayo, para maging kanlungan natin siya at para maging matibay at mataas na muog natin ang Diyos na ating matatakbuhan sa panahon ng kabagabagan. Kasi yun lang naman ang ating pag-asa. Sapagkat ikaw ay naging ampunan sa dukha, ampunan sa mapagkailangan sa kanyang kahirapan, silungan sa bagyo. Sa gitna ng ulan, sa iyo sisilong, laging nandyan ka at aking katulong. Ikaw ang ligaya sa hirap at dusa, sa aking pag-iisa, ikaw ang
kundi ang dapat maging pag-asa natin sa buhay palagi. Mabuhay sa Panginoon, mabuhay tayong gumaganap ng Kanyang kautusan sa ikabubuti natin para makaasa tayo na anumang bagay, lahat ng bagay, magkakalakip na gagawa sa ikabubuti natin. Umiibig tayo sa Diyos. Palagi nating tandaan na sa bawat kabalisahang darating, makakaasa tayong mayroon tayong Diyos na katulong at laging handang sumaklolo at ating masisilungan sa pagdating ng unos, ng hangin at ulan. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Kaya't sa muling bumuhos ang ulan o yumanig ang lupa, huwag nating hayaang manaig ang takot at kabalisahan, sapagkat sa bawat patak nito at pagyanig, may paalala ng pagkakaisa at pag-asang hindi tayo pababayaan ng ating Diyos na Ama. Sa bawat laban, ako ay samahan. Tiwala'y buo, walang alinlangan. Jesus, ikaw ang tunay na yan. Milyong salamat sa Diyos